mind. So ano ba ang tinutukoy na Gentile? Sino ba ang mga ito? Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. So ito yung unbeliever. Bulag. Heart and mind, bulag ng Diablo. Dahil bulag, hindi alam ang tamang gawin. Obeying past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work or uncleanness with greediness. So yung mga ness na yan, mahirap, no? Lasciviousness. Ano yan? Last pa rin yan. Pita ng laman. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, lasciviousness. Blindness, greediness, uncleanness. So yan ang buhay, unbeliever. But you have to learn Christ. Tayo ay natututo na kay Kristo. Iba na tayo. Amen? Hindi tayo dapat makigumagaya sa mga unbeliever kasi iba na tayo. Tayo ay lupa na, hindi na kambing. Marami kaya ang kaibahan ng kuwan, ng lupa at sa baboy. Yung baboy na sa probinsya, yung pinakawalan lang. Pagkakita ng putik yun, log-log yun. Ang lupa, pagkakita ng putik, umiiwas. No? So ano ba ang larawan natin ngayong gabi? Lumulog sa putik o umiiwas sa putik? Sa putik, literal. Ay ang putik ng kasalanan. Umiiwas ba? Minsan? Lumulog-log, no? Oo. Pag tumataba na ang kuwan, itim na aso, hanap-hanapin niya na ang putik ng salimutan. Ganado na yan sa putik. 19, being past feeling, have given themselves unto lasciviousness, to work for uncleanness with greediness. Karubihan, kasakiman. Pero hindi yan ang ating natutunan kay Jesus. Verse 19. If so be that ye have heard him, and have been taught by him as the truth in Jesus. And verse 22, that ye put off concerning the former conversation. Tingnan nyo, ubalin ang dating pamumuhay, the old man, ubalin. Kanina Sunday school, patayin. Ngayon, ubalin lang. Ano ba maganda? Patayin o ubalin? Ubalin ang apol. Patayin. Apol. Ubalin. Alin ang ubalin? That you put off concerning the former conversation, yung lumang pamumuhay, the old man. Ang itim na aso, ubalin, patayin, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Magpabago, baguhin. So makita ng Espiritu. In verse 24, and ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Kita nyo na ang comparison? Mayroong old man, dapat pa rin, makamundo, mahilig sa dumi. Karumihan ng mundo, mahilig sa putik ng mundo. Alin nga ng iso, verse 24, bagong tao, which after God is created in righteousness and true holiness. So maganda yung testimony ni Brother George, no? Sa simula pa lang, ng klase, mga estudyante, magpakilala na kayo na kayo Kristiyano. Amen? Pag yun ang dadaldag na pagdating sa Panginoon, panini. No? Hindi mo lang makapag-abot ng drugs. Hindi mo lang mapapakilala sa sarili na ako'y Christian, ako'y anak ng Diyos, ako'y Baptist. Amen? Kinahihiya si Kristo. O kinahihiya pa maging Baptist, ayaw sabihin.
Kayo ba'y masaya na kayo Baptist? Yes. Are you proud to be a Baptist? Dapat ganun. Simula pa lang ng trabaho, simula pa lang ng pasok, simula pa lang ng eskwela, alam na dapat ng teacher na ikaw ay Kristiyano. Amen. Di pa, nahihiya dahil buko. Laging uli-uli lang sa exam. Ako ka lang, kilala. Amen. Kristiyano ka pa naman, Baptist ka pa naman, laging uli lang sa exam. Amen. Ipangilala mo si Kristo at mag-aaral ka rin. Huwag kang maging kahihiya ng pangalan ni Jesus. Kasi, pag namimigay ka ng tracts, pinakilala mo si Kristo simula pa lang, maging behave ka sa paaralan. Mahihiya sa luluwa mo. Alam pa naman nila na ako'y Baptist. Alam ko naman nila na ako'y Kristiyano. O, simula pa lang. Yan din ang aking prinsipyo kung saan man ako. Mga Kristiyante, mga kayo trabaho. Paano ko na agad na ako'y Kristiyano? Natago-tago ka pa. Anong verse na tayo? 25. So, mayroong ihubarin, mayroong isusuot. 25. Wherefore, putting away lying. O, ito na. Ihagis na yan, itapil na yan. Putting away lying, speaking everyone truth with his neighbor. For we are members one of another. So, ang una, instruction dito, pag isa-isa natin ito, marami ito eh. May gito sa 20, ipilit-pilit lang tayo dito. Ang una, walk not as other Gentiles walk. Binasa natin sa verse 17 hanggang 25. Paano ba pamumuhay ng Gentiles mga believers yun? Kasinungalingan, kapulagan, ulag sa lutuanan, lasciviousness, uncleanness, karumihan, greediness. Kailangan bumarin natin yan. There must be changes pag tayo ay tumanggap na kay Kristo. Kailangan iwaksi, kailangan halikuran, kailangan isuot si Kristo. Put on Christ. Amen? Amen. Walk. Walk not as you used to walk, as you used to live. Ano ba klase pamumuhay ng dating buhay natin? Mayroon pa sa Ephesians 2:1. Anong klaseng buhay ito? Ephesians 2. Kita nyo? And you have quickened who were dead in trespasses and sins. Verse 2 kayo. Ready? O, kita ninyo? Anong klase lakad? According to the course of this word, style of this word, principle of the word, according to the prince of the power of the air, diablo yan, prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Yun. Kailan mo pa rin. Verse 3, among whom also we all had our conversation in time past, in the last of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. 4 kayo. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, we are saved. So yan lang. Yan yung lakad ng unbeliever. Kung anong dikta ng Diablo, sumusunod-sunod. Ngayon, hindi ka na anak ng Diablo. Ba't nasusunod sa Diablo? Bakit ka sumusunod sa uso? Pinintubos ka lang ba yung sinabi ko dito? Kaya gaya kayo sa uso ng mga bakla. Ay, di, wow. Saan pagaling yan? Kaya iba is pangit na yan. Hindi. Ginawa ko ng example doon. Binaya patuloy ng mga membro, ako
Ilang bintayan, ako na nagdala doon. Hindi na nila alam, ako na nagpauso. Kayari ako dito. Ginawa ko example na huwag gayahin yung style ng mundo. Pagkatapos ng simba, iiwaw na lahat. Pastor, wow. Ako pa tuloy ang mga, nagdala daw, pauso. Hindi na nila alam yun. Ano ba yan? So, hindi tayo sumusunod sa dikta ng mundo. Pumunta ako sa Robinson kasi doon na LTO. Lipat na. Kasi na bayan, LTO. Tapos, nagsira ako. Pagtingin ko may mga babae, kumali at napasok ko. Tapos ako, pinignan ko yung signboard, lalaki. Ibos na pila, nakapalda. Yung pinasukan ko lang ang pantalon, lalaki talaga to. May dalawang babae sa loob. Pinignan ko lang ako na may buto ito. Ito may buto yung lalaki. Para ulo ng manok, ito na malagban. Ko ay, bakla ito, mga bayo ito. Kala ko naligaw ako eh. Bakit yung mga babae? So yan ang dikta ng mundo. Yan ang mundo sinasabi. Naglipana ang mga bakla. Kaya ang gulo sa Amerika ngayon dahil marami mga states sa Amerika inalaw na ang marriage, same-sex marriage. So ngayon, umalma ang pinakamalaking grupo ng mga Baptist o Southern Baptist. Umaalma sila. They are against same-sex marriage. They are against abortion. Salamat sa Panginoon na kahit ay word din ang mga Baptist doon, mayroon pa rin conviction na titira. Amen? Dami na mga state sa Amerika na pwede na ikasal ang bakla. Kasi natumboy, kapwa tumboy. So malapit na unawin ng Diyos ang mundo kasi nag-ipanan ng mga bakla. Sa Pilipinas, hindi pa gaanong vulgar. Hindi pa gaano lantaran ng kapalkasal ng bakla, sila lang sa kasal. Ngayon po si Lipstick. Sino yung mayor natin? Mayor, Herbert. Yung bird niya si Lipstick, no? Yan ba? Ay, hindi. Yan ba si Lipstick? Tapos, maraming mga buwan, pinag-uusapan na magkakaroon ng CR sa mga bayot, mga tumboy. Itong mayor na to, siguro may lahi ito. Walang siya ng bayot. Lalaki yan. Yung tumboy, babae yan. Huwag doon yan sa babae. Yung tuloy ba? So, sige, wala ko naman. Kumbira. Huwag na ulit yung mayor na. Kung i-ano nila ang mga bigyan niya po ang kapatid niya. Pero magdupang kaya yan. Sinulog na nga ng Diyos. Tapos, i-promote mo pa. Di ba? Huwag iboto ang mga politiko na may lahing ba kumikinding-kinding, ha? Kahit siya'y matalino, basta bakla, may kumboy, huwag iboto. May nakalusot ka dati, sino yung kumboy naging kuhan? Senator. Jampay. Kumboy ba yun? Ayun sa bayan, Susano, kumboy ba yan? Sa pagka pumasok yan sa Kongreso, ha? Pagka pumasok yan sa Senado. Susumpain ang bansa natin, kung yan dumadami na yung mga bakla at kumboy sa gobyerno. Dumadami na ang komunista na kuhan, na kongresista. Dami na kaya. Di ba? Mga 10 na siguro, komunista. Hindi kasi yung nila komunista. Dami yan. Kita rin sa akin, komunista. Oo. Gabriela, mga representative. Oo. Kasi, bubuto kayo, hindi nyo inaalam kung sino yan. Ibyo. Komunista yung lahat. Kamataan, artilist. Dami dyan, mga 10 na yan. Tapos, dagdagan mo pa ng bakla. Dagdagan mo pa ng tumboy. Susunogin natin sa bansa natin. Kayo din. Ramdaman kayo sunog. Ha? Amen? Yan po ang mundo sinasabi, hindi tayo magpapaligtas sa mundo. Saan ka rin isa rin ang umaga? Wala ka rin isa. Saan ka? Sa mundo? Asan ka ba? Umaga na yung umaga, isko? Kaya na tayo isang kaya. Isa pa yung department
congregation namin, pati Sabado at Linggo, may mga paso. Uubusin na, wala nang simba. Ha? So yan. Yan yung mundo sinasabi. Walk not as other Gentiles walk. Maiba tayo, sabi ng Romans 12 verse 2. And be transformed by the renewing of your mind. Tayo ay binuhay na ng Diyos. You have ano yung verse ano? No, verse 1? And you have been quickened who were dead in trespasses and sins. Binuhay na tayo. Patay tayo sa kasalanan. At pagsasalansan. Binuhay na tayo ng Diyos. Binuksan na ating mata. Niligtas na tayo. Hindi tayo anak ng Diablo. Amen? Pero umaga, binamit ko sa inyo na huwag kayo magpawisik ng ihin ng Diablo. Pag kayo nagninang sa binyag, wiwisikan kayo ng ihin ng Diablo. Pag kayo nagninang sa kasama ng Katoliko, wiwisikan kayo ng ihin ng Diablo. Asa na yung bibilita na yun? Bakit kaya sige ba na matubig? Pero ba yun? Kaya galing yun. Baka may germs yun. Walang germs, masumpa yun. Oh. Number 2, verse 26. Walk not as other Gentiles walk, in verse 26. Ephesians 4. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Pwede pala magalit na huwag magkasala. Ibig mo sabihin, pag ang tao ay galit, uncontrollable galit, siya ay nagkasala. Pero pwede din pala magalit na hindi nagkasala. Amen? Pwede magalit na huwag magmura. Pero kailangan magmura kung magalit. Piso. Puto. Pwede naman hindi magmura eh. Ba't kailangan magmura? Kailangan magpasag ng gamit, magalit. Number 2, let not the sun go down upon your wrath. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ibig sabihin, isettle na ang problem bago lumubog ng araw. Eh, paano pa nagalit ang lumubog ng araw? Ha? Lumubog na eh. Saan ka nagalit? Ay, huwag ka matulog. Na hindi na-settle yung galit. Then, kasi yung pattern na kuwan, magalit din, palagi nagagalit, pumapangit. Nakita ba kayo na tao galit at gumaganda? Yung babae galit, pumapangit. Yung lalaki galit, pumapangit. Eh, kung lagi ka galit, umaga, tanghali, gabi, pangit mo. Diba? Pabilis kumanda. Yung madami ang pulugot. Ang dami ang muscle na involved, ito ay galit. Pag ikaw ay natumatawa, naka-smile, relax ang muscle. Kaya ang dating pangit kung maganda pag siya ay smiling. Nakuha sa smile yan. Amen? Nakukuha hindi lang sa make-up, nakukuha sa smile yan. Di ba? Yes, pastor naman. Ito na talaga smile. Ito wala na iba. Ewan, di magawa dyan. Kaya smile ka lang, kapaling galit. Ewan, di magawa dyan. Amen? Ganyan talaga yan. Let not the sun go down upon your wrath. How shall we deal with anger? Never let a day being angry. Give to Jesus. Confess and forsake. Aminin, magpakumbaba. Kung ikaw ay may kasalanan, aminin, magpakumbaba. Kung iba ang may kasalanan, patawarin mo para mawala ang galit. Ano ba instruction dito? Walk not as other Gentiles walk. Let not the sun go down upon your wrath. In verse 28. Let him that stole, steal no more, but rather let him labor, working with his own hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Yung dating magnanakaw, tumigil na. Nanakaw tayo dati? Sino sa inyo magnanakaw dati? Pasok naman. Ayaw aminin, no? Magnanakaw, eh.
Magnanakaw ng 5. Magnanakaw dati na sa kamay. Ngayon. Pati ngayon, magnanakaw sila. Hindi na masyado, minsan-minsan na lang. In verse 28, yung mga magnanakaw, tumigil na, still no more. But rather let him labor, working with his own hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needed. Kung ikaw ay masipag, mayroon ka talaga mga gawa. Ha? Kung ikaw ay masipag, mayroon ka talaga kikitain. Kikita kayong bulag yun. Puti, plastic. Halong. Mamili ka ng talong, ibinta mo, mamili ka ng ukra. Sa amin, maraming saging, dahon ng saging, nabibinta. Diba? Niluyang, nabibinta. Ay, niluyang. Nilupak, alam niyo? Ano na nilupak? Saging, payuhin mo, haluan mo ng niyog, at saka malamay, sugar. Nako, ang sarap. Tapos, kumuha ka ng takip ng Nescafe. Yun ang gawin mo, kurmahan. Binta mo, piso-piso. O kaya dos, mahalang sa ngayon. Kita ka. Nilupak pala yun. Di ba? Kita ka talaga kung ikaw ay masipag. Pag ikaw ay tamad, naghahanap ka ng pag-text, utangan mo, ay wala kang mapapala. No? Wala, sika pwede utangan dito. As kapatid, pwede utangan. O, may pang-load. Tapos utang, may pang-load ka nga eh. Mayroon dati, nahingi sa akin ang load. Una pa lang kami nakakilala, nag-text na. Ay, ano mag-text yun? Hindi na load. Alay, text na pala. Ako ang mukha nito, akala niya friend na kami. Hindi ka na load. Binigyan. Tapos, hiram. Pinahiram. Kaunti lang naman. Hiram ulit, pinahiram. Hiram ulit, pinahiram. Bandang huli na halata na ang racket niya, wala na, hindi na bumalik sa church. Gusto kong kausapin ako, ayaw ko nang bumaba. Boy, babayin mo doon. Sina, babayin mo. Ayaw ko nang makausap dahil puro kasi sinungalingan eh. Kung siya ay kuwan, magtinda ng ano dyan, kangkong. Kita siya. Di ba? Kahit ano lang yun. Kung sa probinsya, madaming pagkakitaan. So, marami kaya dito. Amen? Marami-dami pagkakitaan dito. Ang hirap na construction. Tapos ipunin mo yung mga tira-tira ni hilo mo. Diba? Sabi pagkakitaan. Kaya sabi ng Bible, let him that stole steal no more. Kung magnanakaw, huwag na magnakaw. But rather let him labor, magtrabaho, working with his own hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Sa halip ng text kung sino nahingan mo tangan, siya ay magtrabaho para siya naman makapagbigay. Yan ang goal ng Kristiyano, kumita upang makatulong. Huwag yung kapwa ang goal mo. Ako yung kapwa, ako yung tutulungan. Hindi. Ikaw yung maghanap para makatulong sa iba. Amen? Christians should not be guilty of stealing. Sa inyong mga oras sa trabaho, hindi pa kayo nagnanakaw. Ha? Oras na trabaho, nagpinto-pintuhan lang kayo. Ha? Hindi pa kayo nagtahabang oras sa trabaho, hindi pa kayo nag-internet. Nakaw din yun. Nakaw din yun. Lakad-lakad, oras ng trabaho. 10 beses ka balik sa CR, binabayaran yung oras mo. Nakaw din yun. Magamit sa kusina, hindi mo inuwi. Nakaw din yun. Magamit ng amo mo, hindi mo inuwi. Mga pulpit, mga band paper, mga envelope. Nakaw din yun. Diba? Maraming paraan magnakaw, di ba? Oras, gamit, hindi lang halata, nakaw din yun.
sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, nakaw din yun. Amen? Let him that stole steal no more. Stealing from others. Shoplifting. Wala na ba sa inyo ng sa grocery? Maraming CCTV, no? Dati sa lamin lang, yung mirror na parang bilog. Ngayon, CCTV. Pag kumuha ka ng grocery, shoplifting, huli ka. Kulong ka. Shoplifting. Taking things from employers. Stealing from God. Ito na. Nung unbeliever tayo, unawaan tayo ng Diyos, hindi natin alam, tama na ng fine. Pero pag Kristiyano na, ibalik natin sa Diyos at sa Diyos. Give unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Amen? Amen. Ibalik natin, makita mo yung pastor, sukli lang yun. Sa Diyos pa rin yun. Kahit 10, sa Diyos pa rin yun. Ang maganda, pasobrahan mo lagi. Halimbawa, ang 5 na 100, laging may sobra. 10, 20, kaya 100 mo sobra mo. Sigurado na hindi talaga pagnakaw. No? Sobrahan lagi. Laging may land offering, may iba-ibang giving. Amen? We are now in verse 29. Ano ba instruction dito para sa mga nagsuot ng human, utong ng human? Verse 29. Mayroon pang magandang siningit din, no? Being the unseenan, when the sun go down upon your wrath, and the 7, neither give place to the devil. So, pag ikaw pala ay sobrang manalitin, laging nagagalit, mainitin ng ulo, pagbibintangan mo yung high blood mo, binigyan mo ng kuwang ang diablo. Verse 7, neither give place to the devil. Pag napamura ka sobrang galit, pumasok na ang diablo. So, maliit lang yan ang verse, pero ganda yan. Ngayon, natinayin na. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, they use to define, that it may minister grace unto the hearers. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Magmumura, maglaswa ang salita, mga green jokes. Ano ba yung mga green jokes? Hindi yellow, hindi red. So, between kapastusan ang paswaan, kaya naman green jokes. Tapos yung mga salita na mga boundary naman, nasa hangganan na. Sino sa inyo ang mahilig manood kay Willie noon? Wawawi, kasikatan ni Willie. Sa ABS-CBN, Channel 2. Ilang beses sa suspended si Willie. Dahil sa kapastusan. Di ba? Walang pili, halos lahat pinapastos. Kasi kahit si Sharon naging guest, napahagingan niya pa ng kapastusan. Ay ngayon si Willie tumanda na, hindi na siguro masyado. So, kaya ba yung follower ni Willie? Di ba't patayan kayo para maglaban si Willie? Gusto niyo umako si Willie? Mukha ni Willie? Ha? TV lang siya, okay sa TV. Ay iba naman, follower ni Pete Soto. Pag tumakbo si Pete Soto, ibuto ko yan. Makain ninyo. Dahil sikat sa TV, ibuto nyo. Ano ba yan? Yung mga kanya, yung mga walang prinsipyo ba? Basta sikat sa TV, ibuto mo. Ha? Sino ibuto natin? Palagi na rin siya. Pag kilala mo na morally, matino, isa lang ang asawa, ha? Sampo ang kabit. Yun! Hindi sugarol, hindi nasinggo. Bakit? Kung dalayain niya asawa niya, hamas mo lang ang Pilipino. Babae nga siya, niloko niya asawa niya, lalo na mga Pilipino. Ganun na yung kasimple magpili. Kahit hindi masyadong matalino, basta hindi nasinggo, hindi sugarol, hindi babaero. Amen? Wala pa naman eleksyon. Pwede po tayo roon, let no corrupt communication
proceed out their mouth, verse 29. By our words we are to be judged. Matthew 12:36. Tingnan natin. 12:36. Mentalidad ng mga Pilipino, hindi pa rin nagbago eh. Basta sikat, kilala, artista. Makuha ko ba ng pagiging artista ang pagpatakbo ng bansa? Ha? Kung sa pelikula, kaya yun. Ate-ate ka lang doon eh. Yung bansa, magitan mo na maging artista. Tingnan mo si Lapid. Umatras. Panay English nila sa ano, panay English nila sa Senado. Ito lang ako sa kuhan, mag-gobernador na ulit ako. Ito lang, puro English nila doon. Action, boto ko sa ano, action na film, action na palabas. Iboto ko dito Lapid, at galing kong action. Pag tumalo mo, sabay tamping, sabay magutok, bubuto ko yun. Pero magiging senador, magiging vice president, huwag na. Hindi makuha ng bali-bali kong yan. Magiging vice president. Then, iba yun. Iba yung pelikula, iba yung Espakyaw. Buto natin Espakyaw. Eh, wala pa siya, no? Wala naman siya pakit. Kaya nagdagustahin na siya. Hindi na siya nagsusugal. O, hindi na yung sabo. Hindi na lang naman niya. Babae sa buhay na wala iba. Pwede na! Pwede na. Pero hindi sila takbo pa, may voto. Duterte, voto nyo. Pinapatay niya ang kriminal. Drug pusher. Mga komunista. Lara kayo. Then, let the corrupt television proceed after now. Matthew 12:36. Pastor Ido, iboto nyo. Ayaw matamakbo, ayaw natin iboto. But I say unto you, are you following Matthew 12:36? But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Yung mga walang kwinta, magsasama, magmumura, panglalaswa salita, tayo po ay pananilang puri, tayo po ay magbigay sulit harapan ng Diyos para nila pag-upog. Amen. Matthew 12:36, underline, circle, color, reverse. Kung meron kayong marker. Amen? Let the corrupt communication proceed out the mouth. In Psalms 19 verse 14, ito ang maganda. Let the words of my mouth be acceptable in thy sight. Psalm 19 verse 14. Ito natin. 19 verse 14. Verse 14. Kita nyo? Okay, sabay. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Eh ngayon, magkarumi yung salita mo. Paano katanggap-tanggap sa Diyos? Ha? Sabi niya, iba, ako galit ako. E paano yung sinasabi ko, galit pa? Wala nang pinta, hindi mo naisipin. Wala ka na pakialam kung sino masaktan, pagalis ka. Tama kaya yun? O ikaw makarinig na ngayon, sinasabi mo, ano naman maramdaman mo? Basta, prangka ako, galit ako. Eh, wala kang pinta eh. Mabaho ka naman sa pilit mo eh. Basta galit, tama na ba yung katuwiran? Dali galit ka? Hindi po tama yun. Let no corrupt communication proceed out your mouth. Dahil magalit ka, wala ka nang pakialam sa nakarinig sa sinasabi mo. Masakit pala, mapili pala sa padinig nila. Katuwiran na ba yun dahil galit ka? Mali yung pagalitan mo sa sarili mo, gusto mo mag-isa ka. Huwag yung madami mo sa sapat dahil galit ka. Tapos sabi, ay pagkakaya-kaya naman, hindi na ko galit. Isa iyo yun. Eh paano yung
pinitawan ng mga salita para yung masaktan, magalit ka. Di ba? Mali-mali yun. Amen? Amen. Hindi ho katanggap-tanggap sa Diyos dahil galit ka, araw na sabihin mo. Mali pa rin yun. Amen? Amen. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Sunod, 30. Malapit na, 30 na eh. 30. Please naman, Ephesians 4:30. Start. O sabay-sabay, ready, start. And read that the Holy Spirit of God will rise at the day of redemption. Ito yung pinaka-climax, ito yung dulo ng ating pinag-uusapan. Ito yung gates. Yun ba ating ginagawa, yung ating sinasabi, ating iniisip, hindi ba nagbigay-tingati sa Banal na Espiritu? Ha? Is it not grieving to the Holy Spirit? Grieve not, the Holy Spirit of God, whereby they are sealed until the day of redemption. Ang Holy Spirit po ay napaka-sensitive. Maliit na kasalanan, talagang magsakta na siya. Eh ngayon, kung nasakta ng Banal na Espiritu, anong problema? Meron ba? Yes. Ano? Anong problema? If the Holy Spirit is grieved in our life, ano ba problema? Malaki ho ang problema. Bakit? Hindi na siya magtrabaho sa buhay mo. Pag ikaw ay nagkasala, hindi na siya magbigay ng conviction. Yun tuloy-tuloy na kinukontra mo siya. Di ba meron siya sabi na, quench not the spirit, quenching, grieving, quenching. Anong idea ng quenching? Tulad ng apoy na niliyab, bigla mong buhusan ang tubig sa balde. Sa amin na palong ang apoy, namatay. So kaya ang Holy Spirit, isa sa mga symbol ng Holy Spirit ay apoy. Ha? Ngayon, eager ang Holy Spirit na mag-work sa buhay natin. Pero hindi mo pinapansin, tuloy-tuloy mo yung pagsuway sa kalooban ng Diyos, paggawa ng kasalanan, pagsasalita ng mga naswa, ano-ano mga bagay, na quench, na grieve ang Holy Spirit. So ngayon, hindi na siya magbibigay ng wisdom sa iyo. Hindi na magbibigay ng power para paglabanan ng kasalanan. Pag ikaw ay nagsulining, may kasalanan sa buhay, wala effect. Ganon din kami, pag nag-design kami dito, tapos mayroong hindi napansin ng kasalanan, hindi na pinahinga ng tawad sa Diyos, wala effect din. Kayo nakatumanga lang kayo, nakatingin sa ceiling fan. Wala ka natindihan. Amen! Okay, ito na eh. Gulat ba yun? Ganon din. Bakit? Hindi kumikilos ang Banal na Espiritu. Ito po yung napaka-sensitive na part sa ating paglilingkod at yung buhay Kristyano regarding the Holy Spirit. Are you with me? Amen. Grieving. We are grieving the Holy Spirit by our word, by our thought, by our deed. Our body belongs to God as the temple of the Holy Spirit. Ephesians 6:19 and 20, sino na memorize? In 1 Corinthians pala, 6:19 and 20. What? Knowing that Your body. body, Temple of the temple, the Holy Ghost, ano ba? Wait, makikita mo sa 1 Corinthians 6:19 and 20. Take down notes ha, napakarami ko sa Corinthians. Kasi ang mga Corinthian believers, sila po ay matalino ng mga membro. Gifted na mga membro. Nakikinig mo sa akin? The Corinthian church is very gifted church. Matatalino, magagaling. But you know what? The most troubled church. Nakakagulo. Panay away. Mayroon doon na kaya ng stepmother, kinabit niya. Kapati sa Lord Supper, nagagawa sila ng pagkain, busog ng iba yung nakain. Ang gulo, parang rin natin. 6:19.
Kaya ang dami ang sumatin ko, patungkol sa Holy Spirit in relation to the church. Verse 19, what? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. Ngayon, ang Holy Spirit ba, pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, kasamaan sa buhay mo, umalis ba lumalabas? Praise God, hindi. Andyan lang. Pero, inactive. Andyan lang. Hindi gumagawa, hindi kumikilos. Parang, ba't? Umiikot pero lang lamig. Kasi ang kung hindi ka lang para magawin. Ay lang ang sumasayaw. Kaya lang ako dito, wala naman namin. Siguro nagpunta namin. Okay, balik sa Holy Spirit. Balik sa Holy Spirit. Nandyan ang tawag niya? Yung father niya. Rotaer. Yan. Bago magkapagod siya na magbuga ng hangin. Malamig. Pero, kung hindi nagasaksak, wala. Tayo. Nagasaksak, hindi nakaon, wala din. Nakaon, nakasaksak, pero alisin ang ilisi, ganun din. Andiyan ang Holy Spirit, hindi umaalis. The moment tinagat mo si Kristo, pero ang tendency pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, andyan lang. Andyan lang. Walang function. Amen? Magawa ka na ng kasalanan, hindi siya kumikilos, hindi siya nag-create ng conviction. Bakit? Kung nakaraan ng panahon, pinakalbi ka, huwag yan anak, masama yan, hindi ka nakikinig. Tapos, ang puso mo rin, kumakapal ang maliw, kumakapal ang kaliw, hindi nakaramdam. Tapos, ang tainga mo rin, nabibingit na rin sa katagalan, anong bulong ng Holy Spirit, hindi nakakarinig. Marami ang tutuloy. Hindi nakakarinig. So, gano'n ang tendency. Hanggang dumating ang panahon na totally hindi na siya kumikilos. You remember the life of Samson? Pilit niya sinusuway ang kalooban ng Diyos. Sabi ng kanyang mga magulang, huwag ka dyan mag-asawa. Ang dami ng mga babae sa Israel. Bakit dyan ka sa teritoryo ng kalaban maghanap ng asawa? Sabi ni Samson, get her for me. She pleases me well. Talagang gusto ko siya. Mahal na mahal ko siya. Hamakin ang lahat. Akin na siya. O di, binigay. So ang daming kalaban. Sino ba yung babae na pinahiga-higa siya sa kita ng babae? Dahil na, pinatutulog sa Samson. Habang pinatutulog, ano ginawa sa buhok? Di mo muna, pinagparitali mo na. Samson, nandiyan maglaban. Gising Samson. Malakas pa eh. Sa katagalan, sabi ni Delilah, sabi mo, mahal mo ako, pero hindi mo man sinasabi ang iyong sikreto, niluloko mo lang ako, hindi talaga ako mahal. Iyak-iyak ko, Delilah. No? Hanggang lumambot ang puso ni Samson. Ang totoo niya, pag inahitan ako, pinutulang mo, mawawala ang lakas ko. Tulog na niya, tulog na. Nakatas ni Delilah. Why, Delilah. Kaya kapit-kapit niya si Samson. Hanggang nakatulog. Tapos inahit ang buhok. Samson, maglaban niya na. Wala, makas. Amen? Pilit niyang sinusuway ang kalooban ng Diyos. Yung bawal, yun ang gusto ni Samson. Siya ay special sa pinili. Sabi, huwag kang humawak ng patay. Ayaw man ng tao. Humawak talaga siya. Mayroong layon na pinatay niya, kinabukasan, ngayon tumira na ibuyog, maraming hangin. Humawak siya, kumuha siya ng hangin, kinain niya. Lahat na pinagbawal sa kanya, sinuhay ni Samson. Hanggang dulong-dulo na kanyang buhay, ang kanyang mata, nilukat? Inukot? Ilugit na kanyang mata? Inukit na kanyang mata? O
Oo, kinalbo, tapos siya at tagagiling. Ang bigat niya ng gilingan. Nasa usok. Nakapari sa gilingan. Giling-giling, di ba? Di ba kloro nililigan yan? Giling-giling. Di ba galing na Samson yan? Giling-giling. Oo. Namatay siya sa kahihiyan. May last chance naman. Sabi niya, one time ng Panginoon, bigay me strength. Binigyan siya ng lakas, magpatay siya kasama ang mga kalaban. So yan po ang danger kung pilit nating suwayin ang kalooban ng Diyos. Pilit natin pinagbabawal ang kalooban ng Diyos. Nabanggit ni Pastor Ray yung pagpapantalon ng mga babae. Ako yung naniwala, bawat po yun sa Bible. Kayo ba, hindi na kayo naniwala? Ginagawa naman eh. Mahal sila. Sa bahay ng Ha? Sa bahay? Ewan ko, basta. Sa basa ko, wala nang nalagay. Sa bahay, sa bas. Sa basa di ba, sa Bible niya, ano ba nakalagay? Sa Bible niya, ano nakalagay? Sige, dulu ba? Tagalog. Saan mo? Di mo alam? Ano 6? Sige, ganito lang eh.